Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vendors TV at shoutout kay Criston Losaria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halika dito. Tumanggaw si Aaron at lumapit sa 10 tao. Sa pagtingin sa kanila, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Liang Han. Pagkatapos sumipsip ng napakaraming enerhiya, hindi mo ba kailangang subukan ito sa ideya na subukan ito, o pagsamahin ito sa gitna? Bumagsak ang mga salita ni Liang Han at tumingin sa gitnang bahagi ng tubig. Tumingin si Aaron sa kanya, itinaas ang kanyang kamay, tumingin sa kanyang kamay, tumanggo, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang enerhiya. Biglang tinutukan ng Aaron ang gitna ng tubig at hinampas ito ng palad. Boom! Pumutok ang tubig, 100 metro ang taas. Tumanggaw si Liang Han, pagkatapos ay tumingin sa Aaron at sinabing, ang palaso ay isang magandang palaso, ngunit walang magandang busog. Ito ay palaging mas malala, hindi ba? Naunawaan ni Aaron ang sinasabi ni Liang Han at bahagyang tumanggo, kung ano ang sinabi ng matanda. Ngayon lang, 10 ng US ang nakipaglaban sa iyo at nalaman na bagamat malakas ang iyong panloob na kapangyarihan, ito ay nahahati sa ilang mga hibla, na hindi maaaring ganap na baluktot sa isang lubod ng abaka. Natural, ang iyong lakas ay lubhang nabawasan. Ito ay isa sa sila. Bagaman mayroon kang kakaibang mga kasanayan, tila ang bawat kasanayan ay nasa yugto pa rin ng paglaki. Maaari itong magamit, ngunit hindi ito sapat na nakamamatay. Ito ang pangalawa. Tama ba ako? Natapos si Liang Han at tumingin kay Aaron na nakangiti. Tumanggaw si Aaron at hindi itinanggi, ang matanda ay karapat-dapat na maging nakatatanda. Ilang galaw lang laban sa kanya, hinawakan na niya ito ng buo. Wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman. Gaya ng sinabi ng matanda, ito ay totoo. Si Liang Han ay lubos na nasisiyahan sa katapatan ni Aaron. Nilinggan niya ulit ang 9 na tao at nakita niyang tumanggaw silang lahat. Lumingon si Liang Han at tumingin kay Aaron, maaari kitang bigyan ng magandang busog. Nang bumagsak ang mga salita, lahat ng 10 tao ay marahang tumawa sa mahinang boses. Nang marinig ni Han Sanchen ang talumpati, siya ay natigilan sa una, pagkatapos ay natigilan at natuwa, "Senyor, ikaw. Ano ang problema? 3,000. Hindi mo ba gusto na ang ating mga lumang immortal ay walang tunay na kakayahan? Hindi naintindihan ng mga nauna sa inyo. Kahit sino sa inyo ay dating tunay na Diyos ng isa sa pinakasikat na lugar sa mundo. How dare Aaron think so, but Aaron doesn't understand why you should help me so," sabi ni Aaron na may pagdududa. Napangiti si Liang Han, "Hehe, lahat tayo ay namamatay lang. Ano ang silbi ng iwanan ang lahat? Mas mabuting iwanan ang ilang bagay sa inyo mga kabataan. Sulit ang inyong buhay at ang inyong kakayahang matuto at lumikha. Sa makatuwid, mula sa simula, ang ilang mga nauna ay hindi talaga umatake sa akin, ngunit sinubukan ako," tanong ni Aaron. Ngumiti si Liang Han, "Ang katotohanan ay napatunayan mo ang iyong sarili at kinilala ng lahat. Sa loob ng milyon-milyong taon, tayo ay nakulong dito, nilamon ng gubat at nagtiis ng libu-libong hirap. Sa kaibuturan ng aming mga puso, matagal na kaming sinasakop ng sama ng loob. Pero ayaw nating mamuhay ng ganito. Lahat tayo ay mga Diyos na minsang naghari. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pride. Kaya ang aming maliit na natitirang dahilan ay nagsasabi sa amin na kami ay aalis dito. Ang tanging paraan para makaalis dito ay isang araw, gumuho ang gubat at nawasak ang Sun Moon Lake. At ikaw ang sa tingin namin ay makakagawa ng lahat ng ito. Ngayon, naiintindihan mo na ba?" Tumanggaw si Aaron. Naunawaan niya at ipinaalam pa niya kung bakit hindi nila sinaktan ang kanilang mga sarili, ngunit dumating upang tulungan ang kanilang mga sarili,
Ngunit ang problema, tulad ng sinabi mo, ikaw at ang gubat ay pinagsama. Kung ang gubat ay nawasak, ang iyong kaluluwa ay pati na rin, mawawala ng tuluyan, di ba? Tanong ni Liang Han, nag-alinlangan si Aaron at tumango, ngumiti si Liang Han, hindi na kailangang maging bawal, kung hindi ko makita ang buhay at kamatayan pagkatapos ng mahabang buhay, hindi ako mabubuhay ng walang kabuluhan, kahit hindi ka maipanganak na muli ng tuluyan, at least maalis mo ang lahat, mas mabuti na ito kaysa makulong sa lugar na ito ng mga multo, ang mga tao ay hindi tulad ng mga tao at ang mga multo ay hindi tulad ng mga multo. Kung ikaw ay nagdurusa ng labis at mayroon walang dignidad, mas mabuting mamatay ka ng masaya, malamig na ngumiti ang alimango essence, natahimik si Aaron, bagamat talagang mahirap tanggapin ang ganitong resulta. Kung iisipin mong mabuti, natatakot ako na ikaw ay nasa ganitong kapaligiran at nais na magkaroon ng isang masayang pagtatapos, nakikita ko, Aaron na kalsada, dahil naiintindihan mo, hindi ka ba lumuhad, ngumiti si Liang Han, matuto mula sa aming panghabang buhay na kasanayan sa Mahika. Ay install ang iyong busog, at huwag tumawag ng master. Ngunit dapat kang lumuhad at magpasalamat sa akin. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sinabi ni Liang Han na ang iba pang 9 na tao ay tumawa, ngunit ang ngiting ito ay napakasaya at walang ibang kahulugan. Natigilan si Han Sani. Sinasalamin ito ng mga tao. Ngunit malinaw na mahirap tanggapin ang gayong resulta sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa sandaling ito, gumalaw si Liang Han sa kanyang kamay, at isang enerhiya ang direktang tinapik sa tuhod ni Aaron, na naging dahilan upang lumuhad si Aaron na hindi handa. Sa oras na ito, ang isa sa 10 tao ay direktang lumipad sa gitna ng pool at uminom ng mahina. Tingnan mo, ito ang aking natatanging kasanayan sa aking buhay. Gumuhit ng enerhiya at tipunin ang mga acupoint ng buong katawan, gawing isang punto ang lahat ng uri ng puwersa, at gamitin ang daliri sa buntot upang ipadala ito sa isang iglap, upang ang lahat ng chi ay nasa isang puwersa. Natural, maaari nitong masira ang libu-libong mga katamtaman. Ako'y isang kasanayang tumatagos sa araw. Papatayin ko ang lahat ng panig ng buong tapang. Iaalay ko ang aking buhay para sa katwiran. Kung hindi ako mamamatay, hindi ako magpapahinga. Sa unang galaw, ang katawan ay libo-libo at kahanga-hanga. Ang isa pang tao ay mabilis na kumikilos ng magkasama upang makabawi. Ang husay ng pagpasok sa araw ay halos katulad ng pangalan nito. Maaari itong tumagos sa kalangitan at basagin ang araw, na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Si Aaron ay bumulong-bulong at lumuhad sa lupa. Pinapanood ang 2 tao na naglalakad na parang mga dragon at ipinakita ang kanilang mga kakaibang kasanayan tulad ng mga Diyos. Namanghalang ang buong tao. Ang mga manipis na patay na kamelyo ay talagang mas malaki kaysa sa mga kabayo. Kahit ang mga lumang bagay na ito na walang katawan ay nagagawa pa rin nilang maglaro ng sarili nilang mga pakulo kapag kailangan talaga nilang ipakita. Huwag ka lang tumingin, kailangan mong tandaan. Nang makita ang mga mata ni Aaron na ganap na nakatitig sa gilid na ito, ngumiti si Liang Han at angkop na sinabi. Hindi nagsalita si Han Sangki. Siyempre, nakakatakot ang ganoong nakakagulat na pagganap, ngunit ginawa ni Han Sangki ang lahat ng kanyang makakaya upang matuto dahil alam niyang ito ay kakilakilabot. Ang mga bagay na ito, Aaron talaga ay hindi maglakas loob na sabihin, tandaan na huwag mag-drop ng tubig, ngunit hindi bababa sa mga ito ay malinaw. Sa harap ng mabait na paalala ni Liang Han, ang tanging magagawa ng Aaron ay ngumiti bilang tugon. Gusto nilang ulitin, pero sa kasamaang palad, wala silang lakas, kaya ikaw na ang bahala. Ngumiti si Liang Han. Natigilan si Aaron at tumingin kay Liang Han na may mga pagdududa, ngunit ngumiti lang siya ng napakatahimik. Sa oras na ito, ang 3 tao ay nagmamadaling lumabas. Ito ay ang alimango na walang clears. Hindi siya nagmamadaling ipakita ang kanyang kakaibang kakayahan. Sa halip, tumingin siya sa Aaron at nakangiting sinabi, nawala mo lahat ng crab clears ko. Tandaang sunugin mo ako para mabayaran ako mamaya, pero ayaw mong mag-default. Sa isang salita, ngumiti siya ng mahina at mapang-asar, si clearly. Pagkatapos, ang mga kalakal ay pumailan lang sa langit, at sa sumunod na segundo, sila ay kumulog na parang bambang malalim sa tubig. Isa ang mundo. Paano? Hindi napigilan ni Aaron na tumango. Sobra talaga ang galaw na ito.
Ito ay medyo katulad ng palad ng Tathagata na kilala noong siya ay nasa lupa. Kaya, ang langit ay bumagsak at inaakay ang kanyang sariling lakas pababa sa lakas ng kulog. Ang pagkakaiba lamang ay ang palad ng Diyos na Tathagata ay nasa hangin. Ang sa taong ito ay gawing isa ang buong katawan, na likas na kakaiba. Kawili-wili, marahang tumango si Aaron. Kung gayon dapat mong bigyang pansin ang lahat ng mga pangunahing pagsasanay at makinig sa mga lihim na kasanayan. Ang alimango ay nagsimulang gumawa ng lahat ng uri ng paggabay na mga aksyon habang nagbabasa. Kakaiba ang kanyang mga kilos na mismong si Aaron ay hindi napigil ang tumayo at sundin ang kanyang mga kilos, inulit ang kanyang sinabi, at isinagawa ito ng may pamamaraan. Nagkatinginan ang natitirang 9 na tao at ngumiti ng mahina. Mas matalino siya kaysa sa naisip namin at may napakagandang memorya. May tumawa. Tumango si Liang Han, ito ang pinakamaganda. Nag-aalala ako na ang taong ito ay palaging may mamimiss. Sa kasalukuyan, makatitiyak ako. Bakit hindi mo idagdag sa kanya? Patuloy sa pagtawa ang lalaki. Nang marinig ito, sumimangot si Liang Han, kailangan ba? Bakit itatago? Pwede ba itong dalhin sa kabaong o ano? Mas mabuting ibigay ito sa kanya. Ito ay tinatawag na pagpapadala ng Buddha sa kanluran. Tanong nung lalaki. Naisip ni Liang Hanlo, tila makatwiran, at biglang ngumiti, pagkatapos ay magdagdag ng ilang mga materyales sa kanya. Storytelling channel sa YouTube. Tulad ng sinabi mo, hindi natin maaalis ang mga bagay na ito. Bagamat hindi niya taglay ang ganoong kakayahan, malaking tulong sa kanya at aliw sa amin kung bigla niyang bubuksan ang kanyang isip balang araw. Nahulog ang mga salita, at tumango ang ilang tao sa tabi ni Liang Hanchong. Sa isang iglap, direktang lumipad ang 3 tao. Tara na, mahinang sumigaw ang 3 tao, kinuha ang trabaho ng mga alimango na katatapos lang, at patuloy na ipinakita ang kanilang kakaibang kakayahan. Bagamat sa oras na ito, nasa kanilang mga kamay, ang mga magic skill na ginamit upang sirain ang mundo ay halos mga skin watches lamang at nawawala ang kanilang kaluluwa dahil sa kakulangan ng core energy. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay dating kanilang specialty magic skills. Kapag sila ay tinuruan sa Aaron, maaari pa rin nilang ituro ang lahat ng kakanyahan ng mga ito. Ang pangunawa ng Aaron ay medyo kahanga-hanga din. Bagamat minsan ay medyo nasilaw siya, at ang malawak na lugar ng mga high-level na pamamaraan ay lumundag na parang tubig, na nagpagulo sa kanyang mga iniisip. Para sa kanya, maaari pa rin niyang patatagin ang kanyang isip, ayusin at tunawin ang mga ito ng paisa-isa. Sa katunayan, palaging alam ni Han Sanyi na siya ay napakatalino, ngunit hindi siya ganoong uri ng bulag na tiwala sa sarili. Sa makatuwid, noong siya ay nangangaral sa 10 tunay na Diyos, sinabi niyang hindi siya nag-aalala at hindi niya maalala ang lahat ng mga aksyon. Iyon ay kumpleto at puro pagmamayabang. Pagkatapos ng lahat, kahit na nagtuturo sila ng may mahusay na intensyon at maaaring sabihin ang kakanyahan sa Aaron upang maunawaan ito ng mas mabilis, sila ay talagang banal at natatanging mga kasanayan pagkatapos ng lahat, at ang pagiging komplikado ng kanilang teknolohiya ay malayo sa karaniwan. Pero kakaiba, hindi ko alam kung bakit. Sa Aaron na higit na natututo, wala siyang maalala. Kahit na ang pangunahing pag-igting ng isang baguhan ay hindi umiiral, ngunit sa kabaligtaran, kung ano ang nagparamdam sa kanya ng kaunti kakilakilabot ay na hindi lamang siya nagsimulang maging napakawalang interes, ngunit pati na rin ang kanyang katawan ay tila kakaibang pamilyar sa mga paggalaw na iyon. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang bagay na matagal mo nang nakalimutan, biglang nagising sa isang bagay, at pagkatapos ay subconsciously ay automatikong lumabas. Ngunit ang mga bagay na ito ay malinaw na nilikha ng mga dakilang Diyos na ito, naganap na naiiba sa mga espesyal na kasanayan sa mahika ng sinuman sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang iba't ibang pangangatawan, iba't ibang mga kasanayan at iba't ibang mga karanasan. Aaron, pabayaan subconsciously, ay hindi kahit na nakita ito bago. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa oras sa pagitan nila. Hindi lang kakaiba ang Aaron, kundi pati si Liang Han ay sumimangot. Bilang isang tunay na Diyos at isang pinuno kahit sa 10 tunay na Diyos, paanong hindi niya makikita ang abnormalidad ng Aaron sa panahong ito? Mukhang kaya niya ito. Nung nag-connect siya ng 3 tao kanina lang ay na-realize na niya na mali kaya nagpadala pa siya ng 2 pang tao. Ngayon ang Aaron ay nahaharap sa 5 tao.
hindi banggitin ang katalinuhan ng Aaron, kahit na ang batang ito ay may kakayahang hindi makalimot, imposibleng makumplito ang lahat ng mga aksyon kapag 5 tao ang nagtuturo sa parehong oras. Naghihinala siyang tumingin sa lalaking kausap lang niya. Puno ng kalituhan ang buong tao. Ang lalaking iyon, tulad niya, ay ang hindi pa nakakashot. Natarante rin ang lalaki at nagtanong, parang kaya niya itong mga magic trick. Sa isang salita, halos magsalita tungkol sa puso ni Liang Han, tumanggo siya ng mariin, oo, ngunit ang mga bagay na ito, huwag mag-isa. Na siya at tayo ay unang nagkita, kahit na ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon, sila ang alam lang ng isa't isa ang mga kasanayan sa mahika, hindi tulad niya. Tumango rin ang lalaki, kakaiba talaga, sa anumang paraan, wala siyang dahilan para malaman ito, gayunpaman, ito ay isang magandang bagay, at listang pagpapakain mamaya ay maaaring talagang tulad ng aking biro ngayon, maaaring may ilang mga sorpresa. Nang marinig ito, halatang natigilan si Liang Han saglit, ngunit sa sumunod na segundo, biglang gusto niyang maunawaan, sa sandaling tinapak niya ang balikat ng lalaki, agad siyang tumawa. Fuck, bakit ako nalilito saglit, ngunit hindi ko inaasahan ito, shit. Sabi ko maghihintay ako hanggang 10 tayong matapos magturo, now, what the fuck am I waiting for? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!